how would you assess yung pinakita mo sa mga tournaments in 2023? Like, how would you grade yourself yung taon na yun? May magaganda pong competitions and may mga nalabas po akong results. Super thankful and grateful po sa mga nangyari, especially sa World Championships. Yung dun po na-test yung sarili ko and daming realization, lesson na experience ko po. Kaya super grateful po ako na nangyari yung mga ganung bagay sa akin. Mas kinilala ko po yung sarili ko, ano pa yung kailangan ko, ano pa yung mga kulang ko sa training, sa outside practice. So, nakapag-focus ako ng maayos, nabigyan ko ng time yung sarili ko, maka-adjust sa practice, maka-adjust sa outside gymnastics. So, I'm so grateful po sa pagkakataon na nangyari po sa akin. Maganda or hindi maganda, super grateful po ako dun. Nabanggit mo yung World Championships, alam natin medyo nagkaroon ng mga hiccup dun sa World. Would you say that was the hardest part ng taon na yun? This tournament was? Yeah. Mahirap po siya talaga kasi kailangan kong pilitin yung sarili ko after nung bagsak ko po na yun. And nahirapan po ako mag-recover agad kasi nung nag-start na po ng boat, hindi ko na po naramdaman yung paa ko, pero tumatakbo po ako, pero hindi ko siya nararamdaman. So, ang laki pong epekto nung pagkabagsak ko nung next apparatus na. So, isa sa mga mabigat na competition para sa akin. So how do you recover from quote-unquote failure sa standards na parang so? Paano ka recover? At least mentally siguro? Siguro po, hindi po in-accept ko po agad na-accept ko po siya, like, manalo, matalo, wala, parehas din naman po yung gagawin ko. Manalo ako, mag-practice pa rin naman po ako. Matalo ako, dodoblein ko lang po yung practice ko. Yun po, in-accept ko po siya ng buong puso ko na hindi naman din, para sa akin, hindi naman din puro panalo yung paano po ba? Yung mga may experience mo kasi sports po hindi palaging panalo, hindi naman din po palaging talo. So, isa lang po yun sa mga competition na wala po ako, hindi po ako best siguro sa larangan ko ng gymnastics. Pero binigay ko po yung buong puso ko. Tinapos ko po yung competition na kahit gaano po kabigat yung naranasan ko po doon, tinapos ko po siya. And at least justified din kasi diba you sacrificed the Asian Games for the World Championship and din yan naka-qualified ka sa Olympics. So justified din yung sacrifice na. Yes po. Para sa akin po kasi kahit papiliin po ako ng ilang ulit po, no-brainer po, pipiliin ko po yung World Championships kasi next po yung Olympics gusto ko po talaga maglaro sa Asian Games kasi isang beses pa lang po ako nakakalaro doon, isang beses po. And yung isang beses na po yun, sobrang nagkalat po ako. So, gusto ko po talaga makabawi. Pero syempre, kung ano po yung mas importante talaga. So, ayun po, yung path ng World Championships yung mas importante po. Now that qualified ka na for the second straight time sa Olympics, ano yung goal mo itong sa parating na Paris Olympics? Ma-success po yung mga routines ko na ginawa, yung mga plano ko po sa each event. Alam ko pong hindi magiging smooth yung path or yung way na to, pero determinado po ako sa kung ano yung mangyayari and yung mga challenges na darating po, ready naman po. Wag lang po sanang ma-injury, ayun po yung isa sa pinaka-pinagdadasal ko po, and maging healthy po bago mag-start po yung Olympics po. Yung Olympics sa July pa, pero at least at this point in time, siguro how do you like your chances na makapodium or
Yes po, sa ginawa ko pong plano sa retiro, may chance po talaga na makapag-medal po talaga. Yung kung paano ko na lang po siya i-execute sa araw na yun, ayun po yung pinaghahandaan ko ngayong mga trainings ko. Kaya sobrang nagpo-focus ako, pinapalagaan ko yung each day ko sa training. And di ako umalis ng gym na wala akong kahit 1 inch or 1 cm na nag-improve ko. So, pinupush ko po talaga yung limit and yung sarili.